pumunta tayo dito sa maiinit. Umpisahan muna natin dito kay Hanilet, mga boss. Mukhang yung tatlong magkakapatid ang hindi na pumapayag na mabisita ni Hanilet, no? Si dating Pangulong Duterte, nakita ko lang at nadaanan ko lang ho ito, mga boss Chief Amoser, doon sa vlog ni Juan Luna Vlog. Sabi ho dito, mga kababayan, Hanilet Abansenya has dropped a bombshell, no? Her visitation rights to see former President Rodrigo Duterte at the ICC detention facility in The Hague have been suspended by Duterte's own defense team. Mismong sila Koopman, no? Mismong sila Koopman ang nagsuspende para hindi na makita o hindi mabisita ni dating Pangulong Duterte o hindi makabisita si Hanilet kay dating Pangulong Duterte. Bakit ganun itong mga Duterte? Biruin nyo si Harry Roque, mga kababayan. Di ba? Biruin nyo si Harry Roque, mga boss Chief Amoser. Pagkahaba-haba din ho na sumuporta yan sa mga Duterte. Pero ngayon, ano na ho ang nangyari? Wala na. Tapon basura na si Roque. Kain-tain na si Roque. Di ba? Pagkahaba-haba na nakasuporta sa mga Duterte, although ngayon, halata yung pangangailangan ni Roque na ma-stay ho, no? Yung naratibo niya na siya ay ginigipit ng bayang Pilipinas o ng gobyerno ng Pilipinas dahil doon sa pagsuporta niya kay dating Pangulong Duterte. Pero mukhang hindi naman okay yung ginawa nila kay Roque. Tapos eto ngayon, yung tipo ho bang pagka wala nang mapakinabangan sa iyo, kami-kami na lang. Puwera ka na. Nalulungkot din ho ako mga kababayan, para dito kay Hanilet at para kay Kitty Duterte. Bakit ho, mga bossing? Biruin mo, sa loob ng mahabang panahon na tayong mamamayang Pilipino, ang alam ho natin is sila na yung, kumbaga, nandiyan si Baste, nandiyan si BP Sara at nandiyan din ho, mga kababayan, si Pulong Duterte, unang mga anak. Pero tayo, ang inisip na ho natin, mga bossing, is sila na yung sumunod na pamilya Di ba? Pamilya na ang turing sa kanila Yung pala girlfriend lang. Siyempre, alam naman ho natin, mga boss Chief Amoser, na kapag girlfriend, boyfriend pa lang po, hindi pa yung pasok talaga sa pamilya yan. Dahil sa mga susunod na mga panahon, posible na mapalitan, posible iba naman ho yung kasintahan. Di ba? Pero, yung mismong kasama ng iyong ama sa loob ng napakahabang panahon, bago pa lang ho maging presidente ang dating Pangulo, Hanilet at Kitty Duterte na yan. Di ba? Kumbaga, kasama na nila yan talaga. Kasama na ng dating Pangulong Duterte. Simula umpisa yan. Tapos eto, nangungulila yung kinakasama. Nangungulila si Hanilet. Nangungulila yung si Kitty Duterte. Tapos ganun pa yung maririnig nila. Lahat sila girlfriend lang. Ihahalubilo doon kay Alpoterang sinasabi nila. Isasama, ihahalo doon sa 13 girlfriend. Tama ba? 13 yung girlfriend ng dating Pangulong Duterte. Nakita niyo ho ang sama ng mga ugali nitong mga ito. Di ba? Bakit? Iniisip siguro nila naaagawan sila ni Hanilet ng mga kayamanan. Kaya ganyan yung mga yan. Chai Chair, ng Ceresa Force. Sabi ni, Egay Santos, bakit tawa? Speaking, ito. Speaking to Boljak TV, kay ano pangalan nito? Kay Maharlika to. Abansenya revealed she was accused, of unauthorized discussion about the case at charge she firmly denied. She also criticized the legal team led by Nicholas Koopman for barring her from seeking opinion from other lawyers. Siyempre mga kababayan, normal ho yan. No? Normal po yan, mga boss Chief Amoser. Yung kinakasama mo ang nandoon sa loob Ang tagal mong kasama yan sa buhay mo Simula umpisa hanggang dulo kasama mo di ba?
Siyempre, natural lang po na ikaw ay mag-aalala. Tama ba ang lawyer na nakuha namin? Di ba? Kasi parang puro ultimo ho tayo mga kababayan. Nakikita natin doon sa style ni Kaufman parang parang pampatagal lang o para tumagal lang yung kaso. Miski ho yung mga vlogger nila, mga kababayan. Miski ho yung mga vlogger nila is nahahalata ang sinasabi bakit parang mali ata yung pagkakakuha kay Kaufman. Imbis na mapabilis yung kaso parang pabagal ng pabagal at iba yung tina-target ni Kaufman. Iba yung mga ginagawa ni Kaufman. Di ba? Sabi ni Mabel Quinjo, ang kawawa dyan si Kitty, ibig sabihin hindi nila itinuturing na kapatid ang saklap. Totoo. Kasi kung ako ang lulugar ho, mga kababayan, sa sitwasyon ni Hanilet, tapos yung aking mahal sa buhay nando sa kulungan, magtatanong din ako sa ibang lawyer. Di ba? Tama ba itong tinatahak ng lawyer namin? Tama ba itong tinatahak namin? Baka nag-aaksaya lang kami ng pera, etc., etc. O, gusto mo magkaroon ng second opinion para masigurado na yung mahal mo sa buhay ay makalabas agad-agad. Pero ano ginawa nila? Hinarangan nila. Sinuspindi pa. Akalain mo yun? O, kung ako nga ho, mga bossing sabi ko sa inyo, malalaki na yung anak ko. No, malalaki na yung anak ko. Siyempre, may kanya-kanya ng buhay yan. Pag ako nakulong, mas gugustuhin ko na makasama ko yung asawa ko. O araw-araw kong makita yung asawa ko kesa doon sa anak ko. May mga asawa na yan. Di ba? Mga nagpamilya na yan. Lalo na sila Pulong o sila Inday Sara Duterte. Tapos eto, hinarangan nila. Hindi kaya nakakaamoy sila na madaming kayamanan ang makukuha pag nawala si dating Pangulong Duterte or kung whatever man. Kaya ang ginawa nila, imbes na kay Hanilet, baka mamaya pinapapirma na ng attorney o pinapapirma na ng kung etc., siguraduhin na namin na sa amin mapupunta yung mana galing kay dating Pangulong Duterte. Boogie Arellano, shoutout sa'yo. Tuloy. Asa na ba? She also criticized the legal team. Okay, blah, 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 blah. Suspension. But no word yet on how long her suspension will last. Grabe. Kung maituturing ho, mga kababayan, no? Kung maituturing ho, ano na yan? Kumbaga, para ho sa akin, mga kababayan, yan na yung kakamatayan na asawa ho. Hindi man kasal, pero yan na yung kakamatayan o yan na yung pinili ni dating Pangulong Duterte na makasama hanggang sa huling hininga niya. Tapos pipigilan nyo pa, lalo na damatans na yan. Sabi ni Dolor, di maisip, nahuli na ba ang 51 billion na flood control ni Pulonggi? Baka pag-umpisa ng mga Quadcom, umpisa na din yan. But the bigger story daw, this isn't just a domestic squabble. It's exposing the growing rift inside the one solid Duterte camp. On one side, the Duterte siblings, Sara Paulo Baste, consolidating power, pinagsama-sama ang kanilang mga kapangyarihan, and increasing acting like the true tagapagmana of the Duterte name. Bakit may mga ganyan pa dyan? May mga ganyan pa. Hindi nila ituring na kapatid nila. Sabi, si Sara may yes dyan, for sure. Kaya di makadalaw. Ako, isa din ho yan, mga kababayan. Isa din po sa nakikita ko na dahilan, itong mga magkakapatid na ito, lalo na si Inday Sara Duterte. Kasi nga, parang sila nakapabor o mas gusto nila yung alpotera na tinatawag. No? Yung ngayon lang ho naman natin nalaman yan Yung ngayon lang naman ho natin nalaman yan, mga bossing, dahil din doon sa vlog ni Maharlika, mga kababayan. Di ba? Yung sinasabi, ikaw, ganito, ganyan, bakit mo pinipicturean yung pototoy ng dating Pangulong Duterte, wala kang karapatan, etc., etc.
Dun lang naman din eh, no? Pero buong alam ng Pilipinas, simula po pag-upo ng dating Pangulong Duterte sa pagka-presidente hanggang matapos po, hanggang nang makulong, si Hanilet ang kasama. Di po ba? Dapat tinatanggap nila yan. At si Kitty Duterte, kapatid nila yan eh. Baka natatakot sila na mapunta. Syempre ho, mga bossing, bunso pa naman yan. Di ba? Syempre ho, mga kababayan, bunso pa naman si Kitty Duterte, mga boss. Syempre, mapapaisip siguro. Yung tatlo, nako, baka ibigay lahat dyan yan. Wala namang magagawa yan kapag ang last will ng dating Pangulo mapunta kay Kitty Duterte lahat. Di ba? Kahit na sila ay talagang yung mga naunang anak, walang magagawa yung mga yan. Siguro, yun ang iniiwasan nila. No? Macario Amoroso, yung kayamanan na ang pinag-aawayan nila. Yun ang tingin ko dyan eh. On the other, Hanilet long seen as Duterte's inner circle now cut off and sideline. Ibang klase mga Duterte, ano? Pagdating sa pera, talagang wala. Ako naniniwala ako na hindi masaya ang dating Pangulong Duterte diyan.